malaking asong itim sa tapat ng bahay niyo. Silipin mo sa bintana. Ilang beses kang bumalik sa tapat ng bahay ko kasi buntis ang asawa ko at yun ang gusto mo. Sinalakay niya ako pero lumaban ako. Hindi niya ako mapapatay. Matadero. Para sa mga mahilig sa mga kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Sitio Pangil. Pasukin ang nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Like and subscribe. Sitio Pangil. Ang anak ko, pinatay ng aswang! Tulong! Walang hiya kang halimaw ka! Mamamatay ka! Ang kawawa kong anak! Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago mo na lang ako sa pangalang Mildred. Edad 50 anyos. Tubong Pantabangan, Llanera, Nueva Ecija. Katulad ng marami ay isa rin ako sa masugid na taga-subaybay ng inyong seryeng Takip Silim. Nakaka-relate kasi ako sa iyong mga kwento. Katulad din ng marami, ay mayroon din kasi akong kwentong karanasan na hindi ko makakalimutan. Nangyari ang aking karanasan nang kami ay lumipat sa baryo. Taong 1993. 20 anyos pa lang ako ng mga panahong yun. Maaga akong nag-asawa. Nakabili kami ng bahay doon. Naroon din kasi ang aking kapatid na si Lani, kaya ginusto ko ring mabili ang bahay na yun. Pero di na sinabi na sa lugar pala na iyon ay meron palang nakatirang aswang. Ilang araw pa lang kaming nakakalipat doon. Mahal, anong meron dyan? Bakit nakasilip ka sa bintana? Bakit nagkakagulo yung mga tao? Hindi ko alam eh. May mga dalang itak at baril ang mga tao. Sa lugar na ito na wala ang aswang. Hanapin nyo. Nandyan lang yan. Delikado kapag hindi natin napatay ang salot. Marami pang pepperwisher niyan. Mahal, narinig mo yun? Aswang daw. Oo, sandali nga at lalabas na. Sige, tayo na. Kaagad nga kaming lumabas ng bahay at isa sa mga taong naroon ang nilapitan namin para magbusisa. Pare, anong meron? Bakit parang nagkakagulo ang lahat? May nahabol kami isang malaking asong itim. Isa yung aswang. Paano nyo naman po nasabi na aswang nga yung malaking aso? Baka naman ordinaryong aso lang yun? Biniktima ng asong yun ang hipag ko. Isa siyang aswang. May aswang pala dito, pare. Oo, kaya mag-iingat kayo. Buntis pa naman yung asawa mo. Bantayan mo yung mabuti. Kasi napakabango ng amoy niya sa aswang.
Honey, natatakot na ako. Pumasok na tayo sa loob. Oo, tayo na. Mga kasama, tayo na! Hanapin natin ang salot na yon! Kaagad naman kaming pumasok sa loob ng bahay. Nang gabing yun, hindi na ako nakatulog. Mahigpit ang yakap ko kay Nestor. Malakas ang kabog ng aking dibdib. Natatakot ako para sa aking anak. Matulog ka na, babantayan kita. Huwag mo akong iiwanan kahit saglit ha. Natatakot kasi ako eh. Oo, akong bahala, matulog ka na. Huwag ka magpuyat. Makakasama yan sa bibi natin. Sige. Malalim na ang gabi nang dalawin ako ng antok, Sir Jupiter. At lumipas nga ang mahabang oras. Good morning, mahal ko. Mabuti naman at gising ka na. Good morning! Oh, kumain ka na ng agahan. Nakaluto na ako. Alam ko kasing napuyat ka kagabi. Nakabihis ka na. Aalis ka na din ba? Oo. Magpapatubig ako ngayon sa palayan. Halika, ihahatid na kita sa labas. Kumapit ako sa bewang ni Nestor habang palabas ng aming bahay. Inakbayan naman niya ako hanggang sa makarating ng kalsada. Alis na ako. Ingat ka, mahal ko! Napaka-sweet mo talaga, mahal ko. Hindi ka nagbago. Pakis nga na pang buenas. Ikaw din naman ah. Ang saya nyo namang mag-asawa. Kanina ko pa kayo pinanonood eh. Ay, magandang umaga po. Ako si Nida. Kayo po pala ang kapitbahay namin. Ilang araw na kami dito, ngayon lang namin kayo nakita. Madalas kasi akong wala dito sa bahay. Doon ako palagi sa anak ko. Nakakatakot kasing mag-isa dito, lalo na sa gabi. Naku, oo nga po. Kasi may napapabalitang aswang na gumagala. Totoo yan. Kaya mag-iingat ka. Lalo na sa mga taong hindi mo kilala o yung mga taong kagaya ng lalaking yan. Napaparating. Sino po yung lalaking yan? Bakit may mga bahid ng dugo ang damit niya tapos meron din siya mga sugat sa braso tsaka sa muka? Hindi ko siya masyadong kilala kasi natatakot ako sa kanya. Iniiwasan ko siya. Pero sabi ng mga taga rito, Karding daw ang pangalan niya. Ang sama niyan tumingin. Parang kakain ng tao. Oo, tama. Kaya mag-iingat kayo. Sige na. Papasok na ako sa loob ng bahay ko. Sige po. Nakaalis na si Aling Nida nang mapadaan sa tapat namin ng asawa ko si Karding. Napansin ko ang masama niyang tingin sa bahay ni Aling Nida. Tapos ay napatingin siya sa aming mag-asawa. Nang makalayo na si Karding, pumasok ka na sa loob ng bahay, mahal ko, ha? Isara mo mabuti ang pintuan. Alis na ako. O sige, mag-iingat ka ha. nang makaalis na si Nestor ay kaagad naman akong pumasok sa loob ng bahay.
isinara kong mabuti ang pintuan at bintana ng bahay. Di nagtagal ay narinig kong malakas na pagtahol ng aming alagang aso na nakatali sa pintuan ng aming bahay. Kaya naman sumilip ako sa bintana para alamin kung sino ang tinatahulan ng aming aso. Diyos ko po, anong ginagawa ni Carding sa tapat ng bahay namin? Bakit ang sama niyang tumingin? Tapos, titingin din siya sa bahay ni Aling Nida. Nagagalit ba siya sa matanda kasi binigyan ako ng babala? Nang sumunod na gabi ay may nangyari ng kakaiba sa mga nakakaraang gabi. Lalo na kapag bilog ang buwan at pumapatak-patak ng bahagya ang ulan. Mahal, narinig mo pa yun? Oo nga eh. Parang may kung ano bumagsak na mabigat sa hero natin. Tumagilid ka lang. Ingatan mo dyan mo. Anong gagawin mo? Pinagandaan ko na to. Kanina dumaan ako sa kakilala ko. Hinarang ko itong buntot pagi. Sabi nila maganda daw ito panglaban sa aswang. Sigurado ka ba, mahal ko? Oo, iwawas-iwas lang daw to ng ganito sa hangin at yung tunog nito yung magtataboy sa aswang. Kung sino ka mang halimaw ka, huwag mong pag-interesan ng anak at asawa ko. Kung ayaw mong tamaan ka nitong buntot pagi ko. Mahal, ayun siya! Sa siwang ng bintana! Lumayas ka dito, halimaw! Kitang-kita ko nang tamaan ng buntot pagi ang kamay at mukha ng aswang na nakasilip sa siwang ng bintana namin. Napasigaw siya sa sakit, kaya naman sinamantala yun ni Nestor. Lumabas kami ng bahay at nakita nga ang aswang. Namimilipit sa sakit. Nasa anyo na ng isang malaking asong itim. Langhiya ka! Halimaw ka! Mamamatay ka! Tikman mo tong buntot pagi! Mga kapitbahay, tulong! May aswang dito! Mabilis namang naglabasan ng mga kalalakihan na kapitbahay din namin, pero bago pa nila mahuli ang aswang, ay nakatakbo na yun palayo kay Nestor, kaya hinabol nila. Ay na, aswang! Tara, habulin natin! Oh, wala na. Saan nagpunta? Naiwan ako sa harapan ng aming bahay kasama ang ilang kababaihan nang marinig naming si Aling Nida na humihingi ng tulong. Tulong! Tulungan niyo ako! Nestor! Mahal, bumalik kayo dito! Mahal? Si Aling Nida! Kailangan ng tulong! Nagmamadaling bumalik sina Nestor. Pinasok namin ang bahay ni Aling Nida. Umiiyak at takot na takot ang matanda. Aling Nida, ano pong nangyari sa inyo? Gusto akong patayin ng aswang. Sinalakay niya ako pero lumaban ako. Hindi niya ako mapapatay. Kawawa naman kayo. Ang dami niyong sugat sa braso tsaka sa muka. Dahil sa matatalas na kuko ng aswang. Gusto niya akong lapain pero hindi siya nagtagumpay. Si Carding, ang walang hiyang yun ng aswang.
Awang-awa ako kay Aling Nida, kaya naman niyakap ko siya. Yumakap din siya sa akin ng mahigpit. Naramdaman ko na tumigil siya sa pag-iyak. Parang nabawasan na ang takot na kanyang nararamdaman. Nang sumunod na araw, paggising ko ay masakit ang aking tiyan. Binalot ng takot ang buo kong katawan nang makitang may dugo sa aking higaan. Mula yun sa aking pagkababae. Mahal! Mahal! Bakit? Dugo! Dinudugo ako! Ang sakit ng tiyan ko! Kabuanan mo na ba? Baka manganganak ka na. Hindi pa, mahal ko. Pero sakit-sakit na ng tiyan ko. Mabuti pa tumawag na ako ng komadrona. Baka manganganak ka na eh. Mali lang siguro yung bilang mo ng buwan. Sige, dalihan mo. Aray ko. Umalis agad si Nestor at nang bumalik siya ay kasama na ang komadrona. Sige, ayan na lalabas ng anak mo. Konting iri na lang. Ayan na siya. Nakalabas ng anak mo, Mildred. Kaya lang Po. Ano? patay na siya. Patay na ang anak ko? Oo, patay na siya. Nakakapagtaka kasi puro sugat ang buo niyang katawan. Butas ang kanyang ulo at parang wala na siyang dugo. Hindi pa patay ang anak ko. Hindi ko matatanggap, Diyos ko. Wala na tayong magagawa. Ang aswang. Alam ko na siyang may kagagawa nito. Ang walang niyang karding na yon. Tahan na. Baka umapano ka pa eh. Hindi mo ba ako narinig? Si Karding ang aswang. Siya lang ang tumingin sa akin ang masama nung kausap natin si Aling Nida at siya rin ang nakita kong nakatayo sa labas ng bahay natin noon. Sige na, ako nang bahala. Almantiin mong sarili mo, baka mapano ka pa. Nang sumunod na araw ay hinanap ng aking asawa si Karding at nang makita ay kaagad na kinumpronta. Pero mayroong mga kalalakihang naroon na umawat sa kanila. Walang iya ka. Ikaw ang aswang na pumatay sa anak ko. Ay, mag-ingat ka sa mga bintang mo sa akin, pare. May katibayan ka ba? Meron. Ilang beses kang bumalik sa tapat ng bahay ko. Kasi buntis ang asawa ko at yun ang gusto mo. Mahirap magbintang lalo na kung wala pang sapat na katibayan. Tama nga naman, parang Nestor. Mahirap magbintang nang walang katibayan. Hindi ba kinagtataka kung bakit palagi may dugo ang damit itong si Karding? Meron din mga gasgas at sugat sa braso at mukha. Matadero kasi siya sa palengke. Mabait na tao tong si Karding. Bahala kayo kung ayaw niyong maniwala. Basta ako babantayan ko lahat ng kilos mo, Karding. Mag-iingat ka. Nang makauwi si Nestor ay kaagad siyang lumapit sa akin.
tao dito. Hindi naniniwala na si Carding ang aswang. Parang nabubulagan sa kabaitang pinapakita niya. Ang walang yang yon. Patuloy pa rin siyang nakakapambiktima. May araw din ang mga ganong tao, mahal ko. Pagbabayaran din niya ang mga kasalanan niya. Ilang araw pa ang madaling lumipas at nanumbalik na ang aking lakas. Hindi ko na nakikitang dumadaan sa tapat namin si Carding. Si Aling Nida naman ay madalas ding wala sa kanyang bahay. At kapag nakita ko naman ay madalas na sinasabing doon siya nagpupunta sa anak niya. Ate Mildred, Kuya Nestor, magandang araw. Oh, ikaw pala, Noel. Napasyal ka. Bakit hindi mo kasama si Lani? Nahihirapan na kasi siyang maglakad. Di ba kabuuanan na niya ngayon? Nako, oo nga pala. Kasi alam ko talaga mas mauuna rin siyang manganak sa akin. Kung hindi lang ako inaswang, next month, kabuanan ko na rin sana. Yun nga sanang dahilan kaya ako nandito. Mahihingin sana akong pabor. Walang problema, basta makakaya ko lang. Ano ba yon? Baka pwede mo siyang samahan paggabi oh. Natatakot na kami na baka binabantayan na rin siya ng aswang. Sige, gusto ko yan. Kasi kahit natatakot ako sa aswang, nananaig pa rin yung galit ko kasi nawala yung anak ko dahil sa kanya. Ako din sasama magbantay. Gusto kong makaharap muli yung aswang na yun para makaganti naman. Salamat kuya, at saka ate. Sige, mamayang gabi pupunta kami sa inyo. Nang hapong yun, bago pa kumagat ang dilim, ay nagpunta na kami ni Nestor sa bahay ni Lani. Dala ni Nestor ang buntot pagi at itak. May dala naman akong bawang sa bulsa. Sabi kasi ng mga taga roon, takot ang aswang sa bawang. Salamat, sinamahan niyo ko ate. Talagang natatakot na ako gabi-gabi eh. Kasi kung ano-ano nang nararamdaman ko sa paligid. Nawala na yung anak ko. Hindi ako papayag na pati yung pamangkin ko mawala rin. Tutulong kami na magbantay sa'yo gabi-gabi. Basta kung meron ka maramdamang kakaiba, sabihin mo kaagad, ha? Oo, kuya. Kumain muna tayo, kuya, ate. Nakahandaan ang pagkain. Okay, sige. Kakain na sana kami nang makarinig kami ng malakas na huni ng ibong wakwak. Paniwala ng mga taga roon na kapag narinig ang huni ng ibong yun, ibig sabihin ay paparating na ang aswang. May ginawa akong sinturon na may nakalagay na bawang. Isuot mo to, Lani. Itapat mo daw yung bawang dun sa pusod mo. Saan mo naman natutunan yan, ate? Nang mawala yung anak ko, nagtanong-tanong ako kung paano ba pwedeng kontrahin yung aswang na yon. At yun nga, nalaman ko yan. Ganun ba? Sige, akin na. Isusuot ko na. Kailangan nating mahuli o mapatay ang aswang para mapatunayan ko din sa kanilang lahat na si Carding at ang aswang, iisa. Nandito na siya, Noel. Huli mo ang itak. Sa akin ang buntot pagi. Oo, kuya. Lani, tayo na sa kwarto mo. Tingnan natin ang bintana kung nakasarado na maayos. Oo, ate. Nako, sabi ko na nga ba eh.
Hindi nakalak ang mga bintana. Buti na lang naisip kong pumunta tayo dito. Isasara ko na sana ang bintana nang biglang kalabugin yun ng aswang. Nagulat ako at sa siwang ng bintana ay nakita ko ang isang malaking aso na siyang bumabangga sa bintana. Parang gusto niyang makapasok sa loob ng bahay. Mahal! Nandito ang aswang! Noel! Noel, dali! Nasaan? Nasaan ang halimaw? Wala naman eh. Kanina nandito siya eh. Sasara ko sana yung bintana. Tapos binangga niya. Nasaan pala si Kuya Nestor? Nandun sa pintuan. Doon siya nagbabantay. Natatakot ako, ate. Baka mapayos ako sa nangyari sa'yo. Lani, huwag kang matakot ha. Pilitin mong maging matapang para sa anak mo. Nandito kami. Hindi ka namin pababayaan. Salamat, ate. Nandito na naman siya. Maupo ka na lang muna doon, Lani. Doon sa papag. Sige, ate. Noel, sa bintana! Oo, ate. Pakiramdam ko nandyan na nga siya. Saglit lang at sisilipin ko. Mag-iingat ka ah. Sumilip nga si Noel sa bintana. Wala naman siyang nakita sa labas. Naging tahimik ang paligid. Kaya naman nanatili kaming lahat sa aming mga pwesto. Pinapakiramdaman ang paligid. Lani, kung inaantok ka na, matulog ka na. Makakasama sa baby ko magpupuyat ka. Nandito lang kami magbabantay sa'yo. Sige, ate. Pati ikaw, Ate Mildred. Matulog ka rin kapag inaantok ka. Kami na lang ni Kuya Nestor magbabantay. Sige, palagay ko naman hindi na babalik yun kasi alam niyang meron nagbabantay kay Lani. Tayo na, ate. Tabi na tayo dito sa papag. Ikaw na lang dyan. Dito na lang ako sa upuan. May sandala naman to kaya makakatulog ako dito. Sige. Lumipas nga ang mahabang oras. Malalim na ang gabi nang maalimpungatan ako. Sumilip ako sa siwang ng bintana kung saan isang malaking asong itim na nagbabaga ang mga mata ang aking nakita. Nakaupo lang yun sa tapat ng bahay at nakatingala sa buwan. Umaalulong. Noel, gumising ka. Ate, May malaking asong itim sa tapat ng bahay niyo. Silipin mo sa bintana. Noel, huwag ka na sumilip. Nakalis na siya. Kanina ko pa yung binabantayan eh. Umaalis siya kapag lumalabas ako. Masyado siyang mailap. palagay mo Kuya Nestor. Babalik pa kaya yun? Hindi ko nasisiguro. Pero habang may dilim pwede siyang bumalik. Gutom na ang aswang. Kaya lahat ng buntis sa lugar na to, babalik-balikan niya. Kaya hindi tayo dapat magpabaya. Mahabang oras pa ang lumipas. Noon ko lang naramdaman ang pagkainip sa pag-usad ng oras. Parang gusto ko nang hatakin ang oras para mag-umaga na. At sumikat ang araw para makatiyak ako na wala na ang aswang. Naging tahimik naman ang paligid hanggang sa dalawin na rin ang antok si Noel. Napaidlip yun habang nakaupo sa tabi ng papag. Nang mapasulyap ako kay Nestor ay nakita kong nakatulog na rin na nakasandal sa pintuan habang hawak pa rin ang buntot pagi.
Kaya naman hindi ko na rin napigilan ang mapapikit. Pero sa pag-aagawan ng antok at ulirat ko ay mayroon akong nakita na makislap na bagay na parang sinulid na itim. Galing yun sa butas ng bumungan ng bahay. Humahaba yun pababa ng pababa hanggang sa makita ko na si Lani ang puntiryan yun. Kaagad kong kinuha ang gunting na naroon at pinutol ang mahabang bagay na yun na parang sinulid. Nang maputol yun ay nagbalik sa dating hugis at laki. Mahabang dila yun. Mahal! Nasa bubungan yung aswang! Naputol kong dila niya! Noel, tayo na sa labas, dali! Oo, sige kuya. Magkakasunod nga kaming lumabas ng bahay kung saan ay nakita pa namin na nahulog sa bubunga ng isang malaking asong itim. Nagdurugo ang bibig niyon. Hinagupit yun ni Nestor ng buntot pagi pero dahil masusukol na siya ay lumaban ng aswang. Galit na galit yun. Tulong! Tulong! Nandito ang aswang! Hayop ka! Papatayin kita! Buntot pagi lang ang katapat mo! Tulungan niyo kami! Nandito ang aswang! Mag-ingat kayo! Nang magdatingan ng mga tao ay napilitang tumakbo ang aswang pero nakalmot niyon si Nestor. Walang hiya ka! Halimaw ka! Mamamatay ka! Ayun ang aswang! Habulin natin! Sugatan na yan. Sayang, nakatakas pa. Madali na nating makikilala ang aswang. Putol na ang dila niya. Ibig sabihin, hindi na niya magagawang magsalita. Tama ka. Nang sumikat ang araw, ay kaagad naming hinanap si Karding. Buo kasi ang aming paniniwala na siya ang aswang at ang katibayang aming hinihintay ay yun na. Karding! Pinagbayaran mo ng kasamaan mo! Anong ibig mong sabihin? Hanggang ngayon ba'y buong paniniwala ninyo na ako ang aswang? Naputulan ng dila ang aswang kagabi. Aba, kung naputulan ng dila ang aswang, hindi na yon makakapagsalita pag nagbalik ang pagiging normal na tao noon. Kung ganun, Hindi ako aswang. Kaya tigilan nyo na ako mag-asawa. Alam ko na iinis si Karding nang iwanan kami dahil sa mali naming bintang sa kanya. Umuwi kami ni Nestor sa aming bahay. Kaagad kaming nakatulog dahil sa puyat. Halos maghapon kaming nakatulog at madilim na ulit nang magising. Nang sumilip ako sa bintana ay nakita ko si Aling Nida na kararating lang. May bandana pa siya. Kaya natuwa ako na nakita siyang muli. Aling Nida, kumusta po? Parang di ako napansin ni Aling Nida, ha? Aling Nida! Dumating na pala kayo. Tiningnan lang ako ni Aling Nida tapos ay nakayuko siyang pumasok sa loob ng bahay. Inisip ko na masama siguro ang pakiramdam niya kaya kumuha ako ng gamot at nagpunta sa bahay niya. Pumasok ako sa loob ng bahay niya at nakita ko nga na nagdurugo ang bibig niya.
nyo, Aling Nida? Kung ganon, kayo yung aswang na naputulan ko ng dila kagabi. Kayong pumatay sa anak ko. Kitang-kita ko nang maging malaking asong itim si Aling Nida. Umaangil siya sa galit kaya naman napaatras ako at natakot dahil kaharap ko na ang halimaw. Pero bago pa ako madamba ng malaking aso ay dumating na si Karding. Tama ngang hinala ko. Ikaw ang salot. Lumantad ka rin. Hawak ni Karding ang malaking itak at ginagamit niya sa pagkatay ng baboy nang sugurin ang aswang na si Aling Nida. Pinagtataga ito ni Karding hanggang sa mapuruhan at tinamaan sa leeg. Halos maputol ang leeg ng malaking aso. Agaw buhay iyong bumagsak. Karding, salamat. Patawad kasi nagkamali kami. Kung natatandaan mo, kapag dumadaan ako, napapatingin ako ng masama sa bahay na to. At titingin din ako sa bahay mo. Kasi naisip ko na mabibiktima ka rin ng matandang to. May pakiramdam ako na siya ang halimaw. Mahirap lang magbintang. Wala kasing katibayan na kagaya ngayon. Noon naman nagdatingan ang mga taong baryo at si Nestor kung saan nakita pa ang pagpapalit anyo ng malaking aso hanggang sa maging tao bago tuluyang malagutan ng hininga. Siya pala ang aswang? Oo, natapos din ang paghahasik niya ng lagim. Mahal, ayos ka lang? Nakaganti na ang anak natin. Oo, mahal ko. Wala na akong nasabi pa kung hindi ang salamat sa Diyos kasi muli niya akong iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Mula noon ay natahimik na sa baryo. Pero ang pangyayaring yun ay hindi makakalimutan ng mga taong nakasaksi sa tunay na nangyari. At ngayon naman, pakinggan natin ang isa pang nakakapanindig balahibong kwento na marahil ang iba sa inyo ay hindi pa naririnig. Parang may kusinong kinakahulan eh. Pula yung mga mata, tapos itong bagay sa'yo. Parang kalmot ng napakalaking hayop ang hugis. Asong aswang. Simula pagkabata, palagi ko nang naririnig ang mga kwento-kwento tungkol sa mga aswang. Kalat na kalat eh. Malamang, hindi lang dito sa probinsya namin, kundi maging sa buong Pilipinas din. Nakahihilakbot daw ang itsura ng mga ito. Tapos kayang maganyong hayop, kagaya ng baboy, ibon, pusa, o aso. Yun nga lang, wala naman akong nakitang aswang habang lumalaki ako. Maski paramdam, wala akong naranasan. Nagdalaga na lang ako at lumagpas sa edad na 20. Wala talaga. Kaya naman inisip kong, baka kwentong bayan lang talaga ang mga aswang. Panakot lang sa mga bata, kumbaga.
hindi ko alam, totoo pala talaga ang mga nilalang na ito. At nakita ko ang isa sa kanila sa bahay na pinagtrabahuan ko noon. Kumusta pala, kwentong takip silim? Ako po si Rona, 31 years old ng Biliran Island. Pero itong ikikwento ko ay nangyari doon po sa may Batangas nang minsang makipagsapalaran ako sa Luzon para maghanap ng trabaho. Agad naman po akong natanggap bilang kasambahay sa may Parañaque. Hi po. Ako po si Rona. Dito po ba nakatira ang mag-asawang Verano? Uy, kumusta Rona? Oo, dito nga. Ikaw ba yung magiging bagong kasambahay namin? Opo sir. Halika, dali, pasok sa loob. Naghihintay sa loob ang asawa kong si Dorothy. At oo nga pala, ako si Larry. Sir, napakalaki po ng aso ninyo eh. Hindi ba nangangagat yan? Naku, huwag ka matakot dyan. Mabait yan si Terry. Halika na sa loob. Sir Jupiter, napakababait ng mga naging amo kong sina Larry at Ma'am Dorothy. Maayos ang sahod ko, tapos hindi gaanong mahirap ang trabaho. Housewife po kasi talaga si Ma'am at kailangan lang ng alalay dahil nga buntis. Dahil din sa pagdadalang tao, kaya lumipat kami sa Batangas ng 7 buwan na ang tiyan ni Ma'am. Kasama siyempre ang aso nilang si Terry. Gusto kasi nilang mamalagi muna malayo sa polusyon, sa lugar na mainam kay Ma'am at sa kanyang dinadala. Totoo naman pong napaka-presko nga ng napili nilang bahay sa Batangas. Napakasarap ng simoy ng hangin. Tahimik at may mga sariwang prutas na mapipitas sa may likod bahay. Maski ang asong si Terry nga halatang tuwang-tuwa sa nasabing lugar. Bagamat hindi pa rin tuluyang nawawala ang takot ko sa kanya noon, kahit nahahalata kong mabait naman talaga. Napakabagsik kasi ng mukha, yung itsurang mananakmal anumang oras. Rona, hanggang ngayon ba naman takot ka pa rin kay Terry? Halata sa'yo eh. Tingnan mo naman, parang ilag ka pa rin pakainan at paliguan yung aso. Ma'am, hindi naman siguro may aalis sa aking matakot kay Terry. Napakalaki ng asong yan eh. Tapos, napakamaskulado pa. Napakabangis kong titingnan. Pakiramdam ko, sasakmalin niya ako anumang oras eh. Grabe ka naman. Hindi naman mananakit yang si Terry kung hindi mo sisimulan. Alam mo kasi, kaya love na love namin yan kasi pareho kaming mahilig sa aso ni Larry. Tsaka regalo kasi si Terry nung kinasal kami. Kaya naman pala. Ay ma'am, banyagang breed po ba yan? Cane Corso o Corsi ang breed ni Terry. Kaya hindi ka takatakang mabagsik talaga kung titingnan. Ang mga Corsi kasi, mga guard dogs talaga. Sir Jupiter, maayos naman ang unang mga araw namin doon. Ako ang nag-aasikaso sa mga gawaing bahay at pati sa pamamalengke. Si Sir Larry naman nagtatrabaho online. Samantalang si Ma'am tumutulong-tulong sa akin paminsan-minsan para rin hindi masobrahan sa pahinga. Subalit, nagbago ang lahat nang 8 buwan ang tiyan ni Ma'am Dorothy. 8 buwan
Rona, check mo nga si Terry. Parang may kusinong kinakahulan eh. Baka mamaya niyan, may nagtatangka na palang pasukin tong bahay. Sige po, sir. Pasado 9:00 na po noon. Tulog na si Ma'am Dorothy at patulog na rin ako. Si Sir Larry naman, madaling araw pa ang off sa trabaho. Nagtaka kami ni Sir kasi kahol ng kahol si Terry. Yung tipong kahol ng gigil na gigil. Halatang may kinakalaban. Taranta akong lumabas ng bahay habang dinig kong wala pa ring tigil ang pagkahol ni Terry. Pagkabukas ko pa lang ng pinto, kinabahan na agad ako dahil sa hindi ko maipaliwanag na amoy malansa sa paligid. Nakita ko naman si Terry na nakatali pa rin sa may bakuran, pero nakaharap ito sa punong kainito. Kahit medyo takot pa rin ako sa aso, nilapitan ko ito para subuking patahimikin. Terry, ano bang problema mo? Bakit ba kahol ka ng kahol? Sino bang kalaban mo dyan? Gabing-gabi na matutulog na yung mga tao. Teka, ano yan? Sir Jupiter, hindi ako pinapansin ng aso. Kaya naman tinignan ko ang punong kanyang tinatanaw at natigilan ako nang makita ang isang taong nakapatong sa malaking sanga. Hindi malinaw ang itsura nito dahil sa dilim, pero kitang-kita ko ang pulang mga matang nakatitig sa kwarto ni na Ma'am. Lumingon siya saglit sa akin tsaka lumundag papunta sa mismong bubong. Wala akong magawa kundi mapasigaw. Alam ko na kasing hindi pangkaraniwang tao yun. Medyo malayo pa ang puno sa bahay. Imposibleng magawang lundagin ng isang ordinaryong tao ang bubong mula ron. Ay! Sir! Saklolo! May tao sa bubong! May tao sa bubong! Rona, ano bang nangyayari dyan? Sir, may tao sa bubong. Pula yung mga mata. Tapos tumalon mula sa puno papunta sa bubong. Ano ka mo? Lumabas si Sir Larry nang magsumigaw ako at agad kong sinumbong ang nakita ko. Hindi niya ako pinaniwalaan noong una, lalo't wala namang kaming naabutang tao sa bubong. Subalit dahil nanginginig na po talaga ako sa takot, inakyat niya ang bubong gamit ang isang hagdan. Bago pa man siya makarating sa taas, nabigla kami nang may lumundag na pusang itim pababa sa lupa. Tsaka kumaripas palayo. Muling nagkumahol si Terry katulad ng pagkahol niya sa kakaibang taong nakita ko. Si Sir Larry naman nagpatuloy sa itaas ng bubong at may nakita siyang malalaking gasgas sa yero. Sir, may nakita kayo? Oo, may malaking gasgas sa yero. Parang kalmot ang napakalaking hayop ang hugis. Tapos halatang bago pa lang. Sir, hindi po kaya aswang yon? Huwag ka namang manakot ng ganyan, Rona. Wala pong ibang paliwanag Taong pula ang mata, malakas lumundag, tapos naging pusang itim. Kahit ako, sir, alanganin ding maliwala sa mga aswang, pero yan na po ang mga patunay, Isip ko, baka pa kay si Mama at ang baby ninyo. Kung ganon, ano sa palagay mo dapat nating gawin? Sabi sa mga kwento sa amin, sir, napapaso raw ang mga aswang sa asin at bawang. Magsaboy raw tayo ng mga ganoong pangontra sa palibot ng bahay. Ayaw din nila sa mga kahit anong bagay na gawa sa tanso. Naririnig ko nga yung tungkol sa bawang at asin. Siguro,
Maglagay na nga lang tayo ng mga pangontra sa paligid. Buti nang nag-iingat. Tsaka isa pa pala. Yes po, sir. Huwag mo munang ipapaalam kay ma'am mo ang lahat ha. Baka kasi makasama sa kanila ni baby ang matakot at mabahala. Kinabukasan, Sir Jupiter, palihim akong nagsaboy ng asin at bawang sa palibot ng buong bahay. Pati nga po ang ibabaw ng bubong nilagyan ko. Si Terry naman binilhan ni Sir Larry ng collar na may tanso upang hindi galawin ng aswang. Kahol kasi niya ang magsisilbing palatandaan namin kapag malapit na ang halimaw. Lumipas ang mga araw, bumabalik nga po ang aswang, Sir Jupiter. Nakikita at kinakahulan ni Terry Tapos natatanaw din namin ni Sir Larry. Kahit si Ma'am nga, nagtataka na rin kung bakit kahol ng kahol ang aso kapag gabi. Pero hindi naman lumalapit ang halimaw. Kaya iniisip namin ni Sir na talagang mabisa nga ang mga pangontra. Nanatiling lihim din kay Mamang tungkol sa aswang hanggang sa ligtas niyang maisilang si Baby Jeff. Doon na kami nakagawa ng malaking pagkakamali, Sir Jupiter. Naging kampante kami ni Sir Larry at itinigil na namin ang paglalagay ng mga pangontra sa paligid. Nasa isip kasi namin buntis lang ang inaaswang at hindi na ito interesado sa naisilang ng sanggol. Ano na naman ang kailangan mo? Sumisilip-silip ka na naman dyan sa bintana. Di na ako magugulat sa'yo. Huwag ka na kasing mananakot at manggugulat. Sa mga nakikinig dyan, nandito na naman yung aswang na ayaw sa mga hindi nakasubscribe. Kaya kung ako sa inyo, siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel natin para hindi kayo bisitahin ito. Ayos ba? Okay, balik tayo sa kwento. Sir Jupiter, nagulat na lang kami noong 3 buwan na si Baby Jeff. Isang araw po kasi, bigla na lang nawala si Terry. Sir, ma'am, nakita ninyo po ba si Terry? Ha? Wala ba sa bakuran? Wala po eh. Pakakainin ko nga po sana. Kaso, putol na kadena na lang yung naabutan ko doon. Diyos ko, saan naman kaya napunta yun? Baka nakatakas siguro. Pinagtataka ko lang. Matibay naman yung leash niya Hindi niya yun mapuputol. Lalabas lang ako para hanapin siya. Nasa malapit lang naman siguro yun. Agad umalis si Sir Larry para hanapin ang aso. Bandang 1:00 po ng hapon noon. Mahal na mahal kasi nilang mag-asawa ang asong yun. Regalo nga po na natanggap nila sa kanilang kasal. Mga bandang 3:30 naman nang tumawag si Sir Larry para ipaalam na hindi pa rin niya nahahanap si Terry. Hello, honey. Nasaan ka na? Wala pa rin Nagpatulong na nga ako sa barangay. Tapos nagtanong-tanong na rin. Mukhang wala sa malapit si Terry. Saan ba kasi nagpunta ang asong yun? Nag-aalala na ako, Han. Huwag ka mag-alala. Itutuloy ko ang paghahanap. Pero, palobat na nga pala ang cellphone ko. Kaya baka hindi nyo na ako makontak mamaya. Okay, sige. Basta mag-iingat ka, ha? Uwi ka na lang paghapunan na.
Lumipas ang mga oras, Sir Jupiter, hindi pa rin nakababalik si Sir Larry. Nag-aalala na si Ma'am para sa asawa at sa kanilang aso, lalo't hindi na namin matawagan si Sir. Lumubog na lang ang araw, pero wala pa rin talaga sila. Subalit pagsapit ng 7:00 ng gabi, nagulat kami ni Ma'am nang mapadungaw ako sa bintana at may nakitang itim na aso sa labas. Dali-dali akong lumabas at nakitang si Terry nga ang dumating. Hindi pangkaraniwan ang breed ni Terry, kaya naisip namin siya talaga yun. Malaki, itim at mabagsik ang itsura. Ang ipinagtataka lang namin, bakit hindi na nito suot ang kanyang collar at hindi niya kasama si Sir Larry. Ganun pa man, agad naming pinapasok ang aso upang paliguan at pakainin. Ako ang nagpaligo sa aso. Si Ma'am naman ang nagprito ng karneng baboy, total tulog naman si Baby Jeff sa kanilang kwarto. Subalit habang pinapaliguan si Terry, hindi ko maiwasang mapatanong sa ilang mga bagay na napansin ko sa kanya. Ma'am, pakiramdam ko po, may mali kay Terry eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi po kasi kumakahol mula kanina pa. Tapos, ayan, grabe ang paglalaway oh. Isa pa, kakaiba yung amoy lansa. Parang galing talaga sa sarili niyang laman. Hindi po kaya ibang aso itong pinapasok natin, Ma'am. Wala rin kasi yung tansong collar niya eh. Rona, baka pagod at stressed lang si Terry dahil sa pagkaligaw niya. Malabo naman kasing magkaroon ng kaparehong itsura ng asong ganyan dito sa lugar natin. Unang beses mo pang makakita ng ganyang aso, di ba? Kakatitig ko po kay Terry noon, unti-unti kong napapansin ng mga kakaibang bagay sa kanya. Kinakabahan ako kasi baka hindi nga si Terry ang nakita namin. O kung siya man, baka nakagat siya ng asong may rabies, kaya tulo ng tulo ang kanyang laway. Pero dahil nga sa utos ni Ma'am, tinuloy ko lang ang pagpapaligo sa aso. Si Ma'am naman umakyat na para puntahan si Baby Jeff. Pagkatapos maligo ni Terry, pinunasan at pinatuyo ko sa agad, tsaka iniwan muna sa sala. Pumunta ako ng kusina para kunin ang karneng baboy na prinito ni Ma'am. Pagbalik ko, nagtaka ako kasi naroroon si Terry sa paanan ng hagdan. Nakatingala, mariin ang pagngangalit ng mga ngipin, tapos lalong naglalaway. Biglang kumabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko kasi may mali talaga sa aso. Lumunok ako ng laway tsaka lumapit kay Terry. Nilapag ko ang lalagyan niya ng pagkain malapit sa kanya at sinubukang kunin ang kanyang pansin papunta sa karne. Ang kaso, hindi talaga niya ako pinansin, Sir Jupiter. Inilapit ko pa ang pagkain sa kanyang mismong harapan. Subalit bigla na lang siyang lumingon at tumitig sa akin, tapos inangilan ako at pinanlisikan ng mata. Bigla na lang akong nahintakutan kasi hindi naman yun ginagawa ni Terry kahit kanino. Mabagsik at mabangis lang yun kung titignan, pero maamo naman. Aminado akong hindi talaga ako nag-aalaga ng mga aso o pusa, kaya hindi ko kabisado ang tamang pag-aalaga sa kanila. Kaya hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko nang naisip kong isubo na lang ng dahan-dahan kay Terry ang pagkain.
Nakatitig na siya ulit sa itaas ng hagdan nang ilapit ko ang karne sa kanyang nguso. Doon halos kumalas ang puso sa dibdib ko nang mapakahol ang aso dahil sa sakit. Nagtaka ako kasi biglang umusok ang nguso nito tapos nalapnos ang bandang labi at ilong. Paano naman kako mangyayari yun hindi naman na yun mainit? Tsaka simpleng pritong karning baboy lang naman yun na may konting asin. Walang tigil sa magkapalitang ungol at kahol ang aso sa akin. Nanginginig na ako kasi ramdam kong susugurin na talaga ako nito. Terry, ano bang nangyayari sa'yo? Ikaw ba talaga yan? Ano bang nangyayari dyan, Rona? Napalingon ako sa taas ng hagdan nang bigla akong tinawag ni Ma'am Dorothy. Nagtaka siguro sa ingay ni Terry. Ngunit pareho kaming nagulat nang mabilis na tumakbo papaakyat ang aso at nilagpasan si Ma'am. Ma'am, may mali talaga kay Terry. Mukhang hindi talaga siya yun. Rona, ano bang ma'am? Si Baby Jeff, nasa panganib. Bitbit ko pa ang piraso ng karne ng hinabol namin si Terry. Ngunit sadyang napakabilis nitong tumakbo papunta sa kwarto ng mag-asawa. Gayunpaman bago pa ito makapasok sa kwarto nakita ko nang parang lalo itong lumaki, lalo ring lumakas ang kanyang pag-angil at mas lalong umitim ang balahibo. Sabi ko nang hindi si Terry yun eh. Hindi talaga si Terry yun. Aswang ang nilalang na yun. Sandali akong natigilan nang makarating kami sa kwarto. Tumambad kasi sa amin ang isang kakilakilabot na nilalang sa loob. Namumula ang mga mata tapos napakahaba ng mga pangil at kuko. Papalapit na rin ito kay Baby Jeff at nakahanda ng dagiti ng bata. Kaya agad kong hinagis sa kanyang likod ang piraso ng pritong karne. Ma'am, bilisan niyo! Kunin niyo si Jeff! Dali! Jesus Maria Jose, ang anak ko! Anak! Mabilis na umusok ang likod ng aswang ng tamaan ng karning may asin. Dumaing ito. Mabuti namang mabilis na nakuha ni Ma'am si Baby Jeff at mabilis kaming nakalabas ng kwarto. Mabuti na lang at ininda talaga ng demonyo ang pagkakapaso ng kanyang likuran. Kaya nagawa pa naming makababa ng hagdan kahit nakasunod lang ito sa amin. Papatakbo na kami ng kusina nang magawang makalmot ng aswang ang isang braso ko. Si Ma'am naman nagtuloy-tuloy papuntang kusina. Nadapa ako at mabilis akong kinumbabawa ng aswang. Hinarap ako ng karimari-marim niyang mukha. Tsaka malakas na inangilan. Ramdam na ramdam kong galit ito sa akin dahil sagabal ako sa pagkuha niya kay Baby Jeff. Mabuti na lang at mabilis na nakabalik si Ma'am Dorothy dala ang garapon ng asin. Hindi pa man ako nasasaktan lalo ng aswang, nasabuyan na ito ni Ma'am. Anong gagawin mo sa akin? Lumayo ka sa akin, demonyo ka! Tulong! Itong bagay sa'yo! Sir Jupiter, kita ko kung paano ito magsumigaw at magwala dahil sa sakit. Hindi ito tinantanan ng amo ko hanggang sa kumikilos na ang nilalang papalabas ng pinto. Subalit bago pa man ito mabuksan ang pinto, dinig na naming may kumakahol sa labas. Tinuloy ng aswang ang pagbukas ng pinto. Doon sumalubong sa kanya ang asong si Terry. Siya talaga yun, Sir Jupiter. Kasama niya si Sir Larry tapos suot-suot pa ang tansong collar. Tinangkang makatakbo ng aswang ngunit nagawa itong sakmalin ni Terry sa binti. Binato rin ito ng binato ni Sir Larry sa ulo at likod. Hanggang sa nagawa ng aswang na makawala sa pagkakakagat ng aso. Duguan man agad itong lumundag papunta sa punong kainito.
Hahabulin pa sana namin ni Sir Larry pero pinigilan na kami ni Ma'am Dorothy. Kaya't wala kaming magawa kundi pagmasdang lumalayo ang halimaw hanggang nilamon na ito ng dilim. Larry, Rona, hayaan nyo na yun. Huwag nyo nang habulin. Baka mapaano pa kayo eh. Baka kasi bumalik, tapos mapaano pa si Jeff. Kung mahahabol nyo ba, ano bang magagawa nyo? Mapapahamak lang kayo niyan eh. Sir, saan nga pala kayo galing ni Terry? Ang tagal naman po ninyong nakauwi. Oo. Nakarating to ilang barangay mula dito sa atin. Nakatawid pa nga ng ilog eh. Ano? Paano naman makakatawid ng ilog yung aso? Ewan ko lang po pero pakiramdam ko, may kinalaman yung aswang dito eh. Baka sadya niyang inilayo si Terry sa bahay. Sir Jupiter, simula noon hindi na po bumalik ang aswang sa bahay ni na Sir Larry at Ma'am Dorothy. Kahit noong bumalik na kami ng syudad, hindi na talaga ulit nagparamdam ang nasabing nilalang. Gayunpaman, may mahalagang bagay po akong natutunan sa karanasang iyon. Opo, alam ko mahirap paniwalaan ang maraming kwentong bayan gaya ng mga tungkol sa aswang. Pero tandaan nating hindi masama ang mag-ingat at isaalang-alang ang mga aral na dala ng mga kwentong ito. Kaya kung may alam kayong mga bagay na makapagtataboy ng mga aswang, ibahagi ninyo yan sa comment para mabasa ng mga listeners. Sa ngayon, nakauwi na po ako sa amin dito sa Biliran. Noong 2018 pa po, ilang taon din akong nagtrabaho sa mga mabubuti kong amo. At laking pasasalamat nilang ako ang kasama nila noong pangyayaring iyon. Hanggang dito na lang kwentong takip silim. More power sa inyong channel.